Patuloy ang pangangalaga ng pamahalaan sa ating mga kababayan saan man sa mundo. Nasa Amerika ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, dito po mismo sa Central Park, sa New York, sa Estados Unidos ng Amerika. At syempre, ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. mula sa Inquirer.net. Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah. Yeah. Makakasama natin, walang iba, ang tatay naman ng ating mga manggagawa mula po dito sa Amerika, si Labor Attaché Sol Divris. Isa po siya sa mga kinikilala nating labat na hindi nalolobat. Labat, walang kalobat-lobat. Wala pa. Kaka-charge lang. Kaka-charge lang. O, galing ka pa ng Washington yan. Oo, galing pa kami ng Washington. Kasama ko yung buong team ng Migrant Workers Office. Oo nga po. At syempre, kukumustahin ko ang ating labor attaché dito sa Amerika. Gaano po ba kalawak ang sakop ninyo ngayon? Sa lukuyan, ang sakop ng Migrant Workers Office sa Washington, D.C. ay yung East Coast ng Amerika, kasama yung Midwest. We also cover Caribbean, the entire Caribbean region, plus yung Central America. Napakalaki. Oo. Buti nga, meron na tayong Migrant Workers Office sa Los Angeles. So sila naman yung nakakasakop sa West Coast, kasama dyan yung Hawaii and Guam. So at least, ang mahigit kalahati nandito pa rin. Nasa amin inyo yung sa mahigit Philippine na Embassy. kalahati. Oo. Ilan po ang konsulado sa Amerika? Sa New York, sa Houston, meron tayo sa Chicago, San Francisco, Los Angeles, no? So 5, plus yung Washington DC na Philippine Embassy. Meron pa tayong Agana pala in Hawaii. Sige nga po, educate natin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga gustong-gustong mga ibang bayan. Ano nga ba, paano nagtatrabaho yung ating embahada at bakit maraming konsulado dito sa US? Siyempre, kailangan maraming presence ang gobyerno ng Pilipinas dito sa Amerika dahil meron tayong 4.5 million Pilipinos, no? Ito yung pinakamaraming Pilipino na bansa, no? Na hino-host. Kung susumahin, baka nga kulang pa, no, yung existing number of Philippine consulates. Kasi ang laki, 4.5 million. And other offices, Tapos, meron pa tayong mga honorary consulates. Meron tayo sa Georgia, sa Florida, no? So, kailangan pa rin talaga nating magtayo ng mga honorary consulates. Gawa ng hindi natin ma-reach lahat ng mga Pilipino. It's really humanly impossible, no, to reach every Filipino here in the United States. Ano po ba ang profile usually ng mga Pilipino dito sa Amerika? Of course, karamihan dito yung mga permanent residents na, no, yung marami din yung nag-naturalize na, no, naturalized American citizens na. Pero yung mga pumapasok dito, puro halos professionals. Nandyan yung mga nurses, nandyan yung mga teachers. Siyempre, meron din tayo sa IT, mga iba pang healthcare workers, no? Doctors, mga medical technologies. No? Ang tawag ngayon sa kanila, medical laboratory scientists. No? Kasama din yung mga seafarers natin na nasa cruise ships. No? Meron pa tayong mga accountants, engineers, etc. Ang dami, auditors, lahat yata ng field. Nandito sa Amerika. So lahat yan, nagpo-process ng mga job contract sa inyo? Yung mga hindi pa green card, yung mga hindi pa permanent residents, ipinaprocess namin yung kanilang mga dokumento. So yan yung mga merong temporary work visa, no? H-1B, lahat ng klaseng visa nandito rin sa Amerika. Iba't ibang letra yan. So meron ding mga domestic helpers tayo, yung mga domestic helpers ng mga diplomats at saka nasa empleyado ng mga international organizations like United Nations, World Bank, IMF. Pero sir, yung mga domestic helpers na ito, direkta ito Di po ba na kinukuha? Hindi na ito dumadaan sa agency, tama ba ako? Kasi yung diplomats, exempted yan dun sa direct hiring ban policy ng gobyerno. So maaari silang mag-directly hire. Pero kung hindi diplomat yung employer, kailangan mayroong recruitment agency na pagdadaanan. So ano ba ang usually, anong mga problema na kinakaharap ng mga Pilipino ngayon? Kasi 2024 na. Kung ikukumpara noong mga taon, maraming mga taon na nakararaan o bago pa sabihin natin ang COVID? Dito naman malakas yung enforcement ng labor laws, no. Hindi kami masyadong nakakarinig, no, ng problema sa kanilang mga employers.
Well, may mga mangilan-ngilan na nata-traffic, no? Napangakuan ng trabaho dito sa Amerika, pero pagdating dito, walang trabaho, no? Kumbaga, meron ding kuntsabahan, no? May connivance yung ibang mga nag-sponsor ng visa doon sa mga recruitment natin sa Pilipinas. Merong din nagrereklamo ng mga kulang din yung sweldo, maraming mahabang trabaho, the usual. But hindi siya masyadong prominent. Ang problema namin actually, yung mga workers natin sa Caribbean. Oh. Ang Caribbean kasi sakop nyo pa rin. Ano po natin usually yung Caribbean. problema doon? So nandyan yung turistang papasok sa bansa doon sa Caribbean region. Tapos maghahanap ng trabaho. Dahil wala silang tamang papeles, na-exploit sila, no? Pumapatol na lang sila sa kung anumang trabahong available. Susceptible sila doon sa abuso ba na hindi ka muna pasasweldohin o kaya sisingilin sila ng malaki, no? Kapalit ng tamang work permit. Anong solusyon nyo doon? Kami naman, we continue our representation to the host government. Kung may problema dyan at kinakailangan kami pumapel, kumbaga, mag-intervene. Siyempre, makikipag-ugnayan kami doon sa local authorities, doon sa bansang kanilang pinagtatrabahuan. Yung iba naman lumalapit sa amin para makauwi na lang sa Pilipinas. So yun, ginagawan din namin ng paraan. Binibigyan namin sila ng repatriation assistance. Ang tingin ko problema ng illegal recruitment ang pinakamalala. Pero in effect, sir, kung pumasok silang turista dito, hindi sila OFW. Hindi sila OFW. Sa definition naman nung batas na nag-create sa DMW, kino-consider na yung OFW na undocumented, no? Pumasok sa bansang pinagtatrabaho niya bilang turista, nakahanap ng trabaho, kino-consider na yun OFW under the law that created the Department of Migrant Workers. Ito yung bago, ha? Oo, Bago yan. undocumented OFW ang tawag doon. Kasama na yon sa jurisdiction namin. Dati, Department of Foreign Affairs ang may jurisdiction sa kanila. Pero ngayon sa amin na. So, hindi na ATN yun? Hindi na ATN yun. Ang talagang hindi na lang amin, yung permanent residence, yung green card holder. Humihinto na yung serbisyo ng Migrant Workers Office sa ating mga converted na as resident or nag-citizen lalo? Sasabihin ko na hindi na namin sakop, pero kung lapit yan sa amin, siyempre, ibibigyan pa rin namin ng assistance o pwede namin i-coordinate sa Philippine Embassy o sa Philippine Consulate, no? Kung Philippine Consulate yung nakakasakop sa kanila. Nung pandemic, sir, nandito na kayo, di ba? Wala, nasa Singapore ako noon. Nung pandemic, oo. So pumasok kayo dito after na. After na, nung last year. Kumusta po? May mga panibago bang mga patrabaho na kailangan ng Amerika? Of course. Ngayon, oo. Ngayon, kailangan nila ng teachers. Kailangan nila ng nurses. Sobra ang demand sa healthcare sector ng mga nurses natin. Sobra ang demand sa mga medical technologies o laboratory scientists ang tawag nila sa kasalukuyan. Mga teachers, actually kulang yung visa yung available visa ng Amerika para magamit sa pag-recruit nila ng mga foreign teachers. Kailangan magdagdag ng visa ang Amerika para mapuno nila yung shortage. So yung iba gumagamit ng ibang uri ng visa, yung J1. Halimbawa sa mga teachers kasi, H1B yung tawag yung H1B visa. Ito yung para sa mga professionals na temporary. Yung mga teachers, ay yung mga eskwelahan na nangangailangan ng teachers, gumagamit na ng ibang visa, like J1. J1 visa. Ito yung exchange visitor program. Ano rin naman, empleyado pa rin sila, pero may cultural exchange component yung programa, no? At walang pathway ito to citizenship or to green card, no? Pero yung H1B may pathway. Pero ginagamit na ng mga eskwelahan ito para makapag-recruit ng mga teachers mula sa Pilipinas. Kasi nga,
ramdam nila yung shortage. Eh naku sir, ha, ngayong narinig nila na marami ang pangangailangan sa Amerika, alam mo na, naglipanan na naman dyan yung mga favorite. O paano maiiwasan itong mga illegal recruitment activities na naman ng ating mga kababayan knowing na maraming trabaho ang naghihintay dito? Kami, pinapalakas namin yung educational program namin, no? We keep on telling our kababayan na maging maingat, no? Doon sa mga nagre-recruit sa kanila. Kailangan i-check muna na sa amin. Accredited ba itong recruiter na to? Accredited ba itong employer na to na gustong mag-recruit sa inyo? Meron ba silang partner agency sa Pilipinas? Kung wala, well, dapat magduda na sila. So, ang payo namin lagi, lumapit muna sa amin. I-check, i-verify. Wala namang bayad dito yung pagpapa-verify sa amin. Kung totoong legitimate employer or legitimate recruiter. So kung ang Pilipino nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, saan sila dapat ko-connect? Sa Migrant Workers Office, syempre. Okay. Yun ang kanilang yun ang kanilang kakampi, no? Kakampi nila yan sa mga illegal recruiters. Kung nasa Pilipinas naman sila, syempre lapit sila sa Department of Migrant Workers muna. Wag muna silang bara-bara, no? Wag muna silang mag-decide ng agad-agad. Kailangan i-check muna nila, siguraduhin muna nila yung kanilang recruiter ay ay tama at legitimate. Di ba sir, nauuso nga yung online recruitment scam na yan? Basta lang may magpapadala sa email, may job opening dito sa Amerika. O paano nila papatulan yan? Mag-verify muna, no, Sige, sa DMW o sa Migrant Workers Office. Huwag papatol. Dito sa Amerika, ako sa totoo lang, ang dami na naming na-receive, no, na complaint na meron silang ganitong recruitment activity online, Facebook o sa kung saan mang social media. Lagi namin sinasabi, magpa-verify muna kayo. I-check mo muna. I-check na muna ninyo kung totoo ito. Huwag papatol. Yun ang pinakamahalaga. Yun ang pinakamahalaga. May usually po yung mga recruitment fees. Yung recruitment fees, ang pinapatupad natin yung DMW Rules and Regulations, di ba? Pag pinapayagan sa host government, sa host country, yung collection ng placement fee, papayagan natin, pero may limitation. 1 month lang, equivalent to 1 month salary. Hanggang dun lang yung pwedeng i-collecta sa kanila. Siyempre, sagot ng employer yung airfare, sagot ng employer yung visa fee, no? Yung immigration fee, at kung ano pang mga related sa kanilang recruitment. Placement fee lang, at saka yung documentary cost, ang sagot ng mga workers. May mga naka-assign lang talaga specific na mga recruitment agencies na bibigyan ng job order nito. Hindi lahat pwedeng mag-recruit pa Amerika. Hindi naman. Kung yung mga recruitment agencies sa atin, meron sila makuhang partner dito sa Amerika, pwedeng recruitment agency din o staffing agency o kaya direct employers. So papayagan naman natin yun, no? I-accredit natin sila. Tapos verified naman dito sa inyo? I-verify namin. Sa embahada? Yes. Oo. Kami muna magbe-verify. Okay. Bago i-register sa DMW, kailangan dumaan muna sa amin yung kasi kami na ngayon ang nag-accredit Okay. Hindi na yung DMW. Sa DMW, registration na lang na accreditation ang mangyari doon Siguro meron pang secondary evaluation na ginagawa sila sa head office. Pero yung authority to accredit, naibigay na sa Migrant Workers Office. Wala na man kaming dinidiscriminate Kahit naman sino pwedeng mag-recruit. Basta tama yung dumaan sa tamang proseso. Pati sir, yung mga pasweldo na yan, dumadaan yan sa inyo? Kung tama, syempre kailangan. Kulang yung pasweldo? Kailangan i-check namin yung terms and conditions ng employment. Dapat yung sweldo ay consistent dun sa labor standards dito sa Amerika. Kung yung minimum wage ay sinusunod ba? So, kung makita namin na yung salary ng worker na nasa kontrata nila ay mababa dun sa minimum wage ng Amerika, syempre hindi natin papayagan yan. Anong nakikita ninyong future ngayon ng ating mga kababayan ngayong 2024 patuloy dito sa Amerika? Well, marami pang employment opportunities sa Amerika. Siyempre, marami tayong kababayan na nangangarap na makatungtong sa Amerika. And
hindi ko iaalis na sila ay mangarap. Tingin ko naman, madaling makuha yung pangarap na yon dahil nga marami tayong mga employment opportunities. Kung ikaw ay nasa healthcare sector, kung ikaw ay nasa education sector, malaki yung pag-asa mo na makatuntong sa Amerika. Kasi Pero yun sir, yung pangangailangan nila. Yung warning mo naman doon sa mga turista na pumapasok dito at magtatrabaho. Mag-ingat po tayo, no? Wag tayo magpaloko doon sa mga recruiter. Siguraduhin natin na yung nagre-recruit sa atin ay rehistrado, accredited ng Department of Migrant Workers. Kung nagtuturista na, nandito na sa Amerika. Halimbawa, nakakuha ng trabaho, legitimate yung nakuha ng Okay. trabaho, magpa-rehistro naman sa amin. Sabihan kami. Kasi eventually, magbabakasyon sila sa Pilipinas, kukuha yan ng exit pass. Hindi naman sila makakuha ng exit pass kung hindi dumaan sa amin. So, kailangan pa rin naming ma-verify yung kanilang kontrata. At i-check kung tama ba yung binigay sa kanila. Kasi nga, wala kaming participation dahil pumasok sila, hindi namin na-check. So, ito yung pagkakataon na matcha-check na namin yung kanilang pinirmahang kontrata kung ito ay tama o Sir, hindi. pwede po yun? Pwede po. Pwede yun pumasok silang tourist pagkatapos nakakita ng Yes, trabaho? pwede naman. Nagproseso na? Pwede naman. Okay. So kung nandito na sila, Oo. i-rehistro na lang natin, no? I-document na lang natin kumbaga Mhm. yung kanilang trabaho, kanilang employment dito. Naku, Para naman nasa database na rin natin sila. At alam na natin kung hey, nandito ka na pala o kung may mangyari sa at least alam namin na nandito ka. Legal na siya. Oh, Hindi na legal siya siya. patago-tago. Well, no? yung legal siya Legal dito na siya. kasi meron na siyang visa. Okay. Pero dun, yung context kasi natin, hindi naman natin sinasabing illegal siya. Undocumented lang. Sa Okay. context natin, undocumented siya. Pero maaaring legal na siya nung nagkaroon siya ng work permit or work visa. Pero still, ano po, kasi baka naman magtuturist talaga dito at maghahanap ng trabaho o magtatrabaho habang nagtuturista, bawal pa rin yun. Sa mga employers, of course, bawal naman silang mag-hire na walang permit, no, yung kanilang i-hire. Kailangan i-sponsor sila, no. Kailangan mag-petition sila ng visa for the workers bago nila pasimulan yung worker na magtrabaho. Otherwise, syempre may pananagutan sila dun sa batas, no. Labatso, gaano kayo ka-busy sa buong taon ng 2024 itong ating Migrant Workers Office ng Amerika? Halos wala kaming weekend actually dito ngayon. talaga? Sabado nga ngayon, nandito Oo. tayo para mag-participate dun sa Philippine Independence Day. Tapos meron tayong mga pinupuntahang mga Caribbean countries and islands. Doon malaki yung pangangailangan ng ating mga kababayan para sa serbisyo namin. So halos wala rin kaming weekend dito sa Amerika. Akala siguro ng iba, masarap ang buhay Nagpapasarap. dito sa Amerika. Pero sa totoo lang po, sa laki ng sakop namin, wala na rin kaming oras para sa sarili namin. Sobrang trabaho, no? Panawagan o mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nandito ngayon sa Amerika. At syempre, pati na sa mga nagnanais magtungo dito sa USA. Paulit-ulit namin sinasabi, mag-uingat po kayo sa mga pinapasok ninyong trabaho. Mag-iingat po kayo sa pakikipag-ugnayan ninyo dun sa mga gustong mag-recruit sa inyo. Baka po kayo ay nabibiktima na ng illegal recruiters o mga human traffickers. Kailangan po na malaman ninyo na nandito kami, ang Migrant Workers Office, sa lalim ng Philippine Embassy ay handa palagi po na tumulong sa inyo kung kinakailangan ninyo ng tulong. Maraming salamat, sir. Hanggang sa muli po. Mga kaibigan, sumainyo si Labor Attaché Sol De Vries, siyempre mula po dito sa Amerika kung saan nangangalaga ang ating Migrant Workers Office, kanyang mga paalala at mga job prospects ng USA. Pero naroroon po ang kanyang maibiging paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat anuman ang inyong plano o pagpasok dito sa Amerika. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW mula sa Central Park dito sa New York, sa USA. Hatid sa inyo ng Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. para sa Inquirer.net.